Nalulugod ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Kaya nga, another question. Punong-puno ng katanungan, ano po? Sabi nga, mensahe, punong-puno ng katanungan. Sabi nga po ang tanong, ano ang pangunahing number one katangian ng pagiging anak ng Diyos? No? What is the primary or number one characteristics or criteria in becoming a child of God? Ito po. Ito yun. Dapat nangyayari yan sa buhay natin. Not only in the house of God, even we are in our home. Alam niyo po ba yung tinatawag na solitary moment? Meron kayong solitary moment sa Diyos. Solitary time. Yung nagigipag one-on-one ka sa Panginoon mo. So, number one criteria ay ang pagiging prayerful. Bakit? Marami pong meaning ang pagiging prayerful. Pero number one, pag sinabing root word niya is prayer. No? Prayerful is the action. Pero pag sinabing yung prayer, it is the word. Root word po yun, ano? So pag sinabing prayer, you communicate with your God. You talk to your God. You commune with your God. You make direct connection with your Lord. Kaya dapat anak ka. Dapat mayroong katuwirang pakikipag-ugnayan sa iyong ama. I'll set an example. Ako po, pag may kailangan ako, patungkol sa aking pangangailangan, nung ako'y nag-aaral, unang sinasabi ko po ito sa tatay ko. Direkta po ako lumalapit sa kanya. Tay, meron akong kailangan. Yun yung nakipag-usap ka, diretso. Kaya nga, bakit hindi natin natatanggap yung mga pinipray natin na mga nais nating makamtan? Kasi nga, sabi nga ng Lord, paano mo matatanggap ang mga kahilingan mo yan? Eh, hindi mo naman ako kinakausap. Meaning, you are not praying to your God. Kaya nga sabi ka, pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Never stop praying with your Lord, with your Father in heaven. For He is listening. He is willing to help us. Gustong-gusto niya talagang tulungan tayo. Amen. Kaya nga, gusto natin magkaroon ng changes. No? Why not ask your Lord? Pray for what you need. Kailangan mo ng ibang bagay. Ano sabi sa Philippians 14? And I will supply all your needs according to my riches in heaven. Tumutukoy sa pangangailangan pinansyal. For the components of the body of human, or the components of human, ani para sa atin. It is your physical life. It is your mental life. It is your emotional life. It is your social life. It is your financial life. But the most important of all is your spiritual life. Di ba kayo nangangailangan ng pera? Financial life ko yan. Christian ka, sumasama ang loob mo. Inanakit ka, problema yon. Para ma-deliver ka, why not ask the Lord na i-deliver ka? That is your emotional life. Kulang ka sa karunungan, sabi ka kung kulang ka ng wisdom, why not ask the Lord? James 1:5. Kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Kaya nga mahalaga ang fellowship. Ano sabi ng Panginoon bago siya umalis? Magmahalan kayo? Magpanalahinan kayo? Magmalasakitan kayo? Magtulungan kayo? Mag-ibigan kayo? Kaya nga, lalo pat kung tayo ay nabibilang sa pamilya ng Diyos.
Kaya nga prayerful, laging nananalangin. Kagaya po nung kausap ko kanina. Kanina pa po namin pinagdarasal yan. Ay, hindi ko gusto yung dasal ka. Ang gusto ko marinig yung kanina pa ako nananalangin. Sapagkat ang distinction ng nananalangin sa dasal ay iba. Pag sinabing dasal, it is para pag mini-memorize yan. Pero pag sinabing nananalangin, it is coming from your heart. Nagiging open heart ka sa Lord. Amen po ba? Amen. Laging, sabi nga, prayerful. Lagi kang nakikipag-usap, nananalangin. No? Nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kasi nga, meaning it is the communication with God. Sabi nga, ang prayer cannot be placed by good works. Hindi pwede yan. Para bagang isang matatawag sa Christian life na mandatory, you must always be praying. As a child of God, as a believers and a followers of Jesus, you must always pray. Talk to your God. Bakit? Bakit kailangan? Kung wala kang sasabihin, you must be thankful to your Lord. Amen. Sa buong maghapon, pinakain ka niya. Amen. Bakit? Ang naganda pa ng pagkain mo, nag-bless pa sa iyo, kapitbahay mo. Ginamit lang sila. Amen. God only use your neighbor. God only use your parents, your friends, Amen. your wives, your husband. Pero ang pinaka ano talaga noon, it is the Lord. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ba't parang mahina? Amen. Para mabusog po tayo, singutin muna natin yung hangin, amoy pansit. Amen. Hallelujah. Lalo akong lumalakas nasisingot ko yung ginisang pansit. Amen. Oras po tayo dyan. Dito muna tayo. Magpakabusog muna tayo sa spiritual, mga kapatid. No? Kaya nga po, sabi nga, hindi pwedeng palitan ng mabubuting gawa lamang ang pananalangin. At ang pinaka-meaningful prayer o pinakamahalagang pananalangin, ito po yun, comes from the Heart. Kapampangan, heart. It is your heart. Yun yung meaningful prayer kasi nagiging transparent ka sa Lord. Kasi yung sinasabi mo na inuhugod mo rito, hindi totoo yun. Kagaya po na sinabi ko kanina, nasasaktan ka dahil minsan hindi ka napapansin ng kapatid. Hindi ka lang napansin na, matampuhin ka na. Sa susunod, di rin kita papansin. Huwag po tayong gano'n. Magkakapatid tayo. Amen. Hallelujah. Tama po ba? Amen. Dapat pag initihan mo yung kapatid mo, totoong ngiti. Hindi yung ngiwi. Ngiti. Praise the Lord. No? Akin po, bawal ngumiti eh. Bawal ngumiti. Saan na ako ngingiti? Ano? Okay po ba? Are we blessed? Amen. Nandiyan pa po ba tayo, mga kapatid? Amen. Nasa point number 1 pa lang po tayo, hindi pa natatapos. Are you willing to stay with me? Amen. No? Hanggang sa matapos sa mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Ganito po talaga akong mensahe. Amen. Hindi ako satisfied sa 30, 40, hindi po ako satisfied. Alam ni Pastor yan, kahit awayin niya ako. Wala siyang magagawa. Tuloy po tayo. So sabi nga, prayer cannot be replaced by good works. And the most meaningful prayer comes from the heart, trusting and believing in your Lord. Pagtitiwala at pananalig sa iyong Diyos. Matibay. That is the meaningful prayer. Lord, sa iyo lamang ako magtitiwala. Sa iyo lamang ako mananalig. Sa iyo lamang ako magpapasalamat. Pero pag nagagawa niyo po yun, magagawa niyo na yung makapagpakita na kayo ng kabutihan, mga magagandang gawa, mga mabubuting bagay. Ano po?
Sabi po rito, we know when someone pray, kapag ang isa daw po ay nananalangin sa Diyos, rest assured that God is listening. He listen. He listen and He is willing to help us. Amen. Gustong-gusto niya tayo'y tulungan. Bakit? Sapagkat mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga minsan nagkakamali tayo, pero pag naliligaw ka, ang kamay ng Panginoon, hindi natin nakikita, pero sasabihin niya, dito ka na. Dito ka. Mahuhulog ka dyan. Ibig sabihin na mahulog, mapapahama ka. Ano po? Sabi nga po, He's willing to help when we speak to Him honestly. Yung tapat po tayo. Nakikinig ang Panginoon. Lalo kung ang buhay natin, pinamumuhay natin ang katuwiran niya. Sabi nga ng Panginoon, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa taong matuwid. Panalangin niya ay agad niyang dinidinig. 1 Peter chapter 3 verse 12 yata yun, Pastora?